Ay magandang umaga, magandang hapon sa lahat, no? Dito naman tayo ngayon sa ating pag-usapan ngayon yung karugtong sa aking ngayon na series patungkol sa series tragedy. Series tragedy. So anyway, ang ating pag-usapan ay patungkol sa i-debunk natin ano ba talaga ang totoong kwento dito. Kung bakit nagkaroon ng disgrasya. Ang kinikwento sa report ng mga TV, base lang naman ito sa kanilang report sa mga interviews. At kung mga interviews, lahat ng mga interview nila na wala naman doon, hindi naman doon nakapanood kung paano nang nangyari ang insidente, ay lahat sila nagsasabi na mabilis ang takbo ng bus. Pero ito ngayon po, talagang kinumpute ko, pinag-aralan ko yung segment by segment ng video at na-determine ako na pinaka-maximum na bilis lamang na ginawa ng bus ay 60 kilometers per hour. So kung 60 kilometers per hour, parang isang lang yan pinakamabilis na takbo ng tricycle. Ganun lang ho kabilis ang tinatawag na 60 kilometers per hour. At kung 60 kilometers per hour, nang ibig sabihin ay kahit sinong driver kayang-kayang kontrolin ang manibela. So hindi po totoo yung sinasabi nila sa report na mabilis ang takbo ng bus driver nang bago ito bumunggo sa barrier na nahulog din ang barrier. Na ibig naman sabihin, isiniwalat na natin na yung barrier na yun ay walang bakal na nakaangkla doon sa kanyang pundasyon at wala ring pundasyon. Dapat may pundasyon para kung bubugoy man ng bus ay hindi siya kayang tumbahin ng bus. Yun po ang nangyari dito. So ngayon, napatunayan na natin na walang bakal, dapat kasi segment pala, tabi-tabi mong dalawang segment o di kaya prepub ng traffic barrier, mga harang, tabi mo, wala man lang nakaangkla na mga bakal para magkabit-kabit ang mga dugtong-dugtong na parang domino ang mga prepub na mga nilagay sa gilid ng highway. So, ibig sabihin, yan po ang pinupoint out ko bilang isang inhinyero ay mali po yun ang ginawa na kung disenyo man yun ay mali yung disenyo. Sapagkat po, ang tawag na ay guardrail. Hindi yung traffic barrier sa gitna eh. So yun ay ang guardrail. Ang purpose po ng guardrail ay harangan ang sino man ang mga sasakyan na mag-overshoot o di kaya tumawid sa kabila at hindi na makabalik. Habang likuan, ganito. Balik muna natin ito ha. Halimbawa, likuan, para makita nyo ko. Likuan siya. Pag liko, imbis na liliko, kuminsan nawawala ng kontrol ang manibela, bubunggo na yun, tatalon sa bangin. Para hindi tumalon sa bangin, ang ginagawa ng dapat sa mga inhinyero, nilalagyan ng bakod o harang na matibay na kahit bungguin ng truck ay hindi mabubunggo. Masisira na lang ang unahan ng bus at unahan ng truck at hindi kayang tumbahin yung traffic barrier, yung barrier, yung guardrail na tinatawag. So, ibig sabihin dito ay tinuturo nila mabilis kasi daw takbo ng bus. Ito ngayon, i-expose ko. Mabagalan talaga ang takbo ng bus. Mas mabilis pa, nilagay ko rito yung CCTV nung araw na 2017 August nang binunggo ang aking Nissan Sentra na minamaniho ko na binunggo ako ng Honda Civic na iyan ang takbo naman ay 120. Okay, tapos dahil sa 120, ang bulo ng bumunggo sa akin, ang preno niya ay hindi na kaya para huminto para hindi ako mabubunggo niya. So ito ngayon, ipapakita ko ngayon sa inyo. So, ito ang ipakita ko sa inyo yung video ng bus habang tumatakbo at kinumpute ko po yung kanyang speed. Okay?
So ito yan. Karsada sa barangay Ibukaga. Yan. So ibig sabihin, kung makita ninyo yan, yan ang una kong panimula. Tingnan natin. Yan ang takbo. Pag-abot sa likod ng bahin, nakabunggo ini sa concrete barrier sa gilid Oh, sa kalsada. yan. Bubunggo siya doon. Yan ang pagbunggo niya. Ulitin natin. Okay, ulitin natin ha. O yan ha. Tingnan natin. Gaano kabilis. Mabagal lang yan. 60 lang yan ang takbo. Nakabunggo ini sa concrete barrier sa gilid O sa kalsada. ngayon, imbis na liliko siya pa kanan, hindi na nakaliko, nakadiritso. Yan ang nangyari sa bus na yan. Tapos tingnan niyo naman ito yung CCTV na kung saan nagmamaneho ako ng Nissan Sentra ko na puti. Ayan, nakikita niyo puti. Tumigil pa ako kasi papapakanan ako dyan, pupunta ako sa restaurant at kakain ako tanghali po yan. Galing ako sa aking hiling sa Tagaytay City, RTC, at kakain ako dyan. Kaya tingnan ninyo kung gaano kabilis yung pagsimula at nagprino yung Honda Civic na bumunggo sa akin. O tingnan nyo. Yan ako, nakaputi. Yan. Yan ang Honda Civic. Nung prino niya huli na. Makita mo, bulo niya pagpasok pa lang ay napakalakas. So ang speed niya, nung kinumpute ko yan, ay ito naman, footage na ito, balikan natin ito. Ito naman, ang ikwento naman dito, ito naman po magpapatunay na bago nagkabunggo ang bus na yan, bago nahulog sa bangin, ay tumigil po muna siya dyan sa bayan ng Fournier. Kasi yan ang dadaanan niya. At nang tumigil siya, bumaba po ang driver ng bus na yan matapos sa makahingi ng tools mula doon sa rider. At tiningnan niya ang mga gulong niya sa ilalim. Tingnan nyo. Yan ang bus na yan na nahulog sa bangin. Ang pagdaan ng Ceres bus na yan sa Barangay Lindero, Tobias Fournier sa Antique. Number 628 na yan. Pasado alas 4 ng hapon itong Martes. Pero biglang tumigil. ang Ceres bus. Kwento ni na Teacher Mika, Teacher Kim na huling pasahero ng bus. Pasahero ito na niligtas ng bus inspector. So maswerte siya, niyakap siya ng bus inspector at ang bus inspector ay namatay. Siya naman buhay. Hindi pa man sila nakakalayo ng tumigil ang bus. Tapos nung nakasakay na kami sa medyo sa baba nun, huminto yung series. Tapos parang may ginawa sila sa ilalim, sa front part ng bus. Paghinto ng bus, lumapit sa bus driver ang isang rider at Yan. tila may inabot na gamit. Saka bumaba ang bus driver Bumaba ang sa driver. payuko sa ilalim ng bus na para bang may inaayos. Habang ang rider at konduktor ng bus nakaabang sa likod niya. Ayan, Makalipas kabilang ilang gulong minuto, sa lumipat ang Manibela. driver sa kabilang gilid ng bus Sa driver's at side. din ang ilalim Tinignan niya ang Sa kanyang kanilang gulong. pinihit Driver ang yan. gulong ng bus. Halos 5 minutong inabot At bago umalis na nakalarga sila. ulit ang bus. Yung pagkalarga nila, yun na, at nangyari na ang disgrasya. So, dito nangyari ang disgrasya. Ulitin natin na. Ulitin natin yung video ng pagka-disgrasya. Yan ang pagka-disgrasya at panoorin ninyo kung gaano. Mabagal lang talaga takbo. Mabagal lang. Pag-abot sa likod Parang ng motor bahin, lang. nakabunggo ini sa concrete barrier sa gilid sa kalsada. Yan, tsaka pa bumunggo. So, ulitin natin yung pagpasok niya ng bubi sa aking CCTV naman na binunggo ako. Yan CCTV ng binunggo ako. Ako nagmamaneho ng Nissan Sentra na puti. Ang bumunggo sa akin yung Honda Civic. Nangyari ng 2017. Makita niyo sa frame, pagpasok ng Honda Civic, ang bilis. Kaya nagpreno siya, alanganin na, hindi na kumagat ang preno niya para hindi niya kumububunggo. Tingnan nyo. Yan. Ako yung puti Yan. Bigla pagpasok niya. Ganun kabilis. Ang layo. Kung hindi na pagpasok mabilis, kumpara dun sa bus. So, ang puntos ko lang po dito, mga ladies and gentlemen, ay ganito. Napatunayan ko na ngayon na wala sa driver ang pagkakamali sa trahedya. Naging dahilan ng trahedya ay wala sa driver po. Kasi mabagal una ang takbo. Nasa maximum of 60 lang ang bilis. So kung 60, kahit sinong driver tanungin mo, ay madaling i-control yan. Sobrang madaling i-control. At wala pong driver
na nagmamaneho ng 100 na 100 kilometers per hour pagdating sa curve, lalo na sa bangin. Tandaan nyo yan. Kahit sinong driver, tanungin ninyo. Kaya ako'y hindi maniniwala sa mga kwento, sa mga balita dito na ang driver ay may kasalanan. So, ibig sabihin, mabagal na nga. Bakit nag-overshoot doon? Isa lang ang sagot dyan, na wala ng iba. At ang sagot dyan, base po sa karanasan ng buhay ng tao, ay yung tanging may mechanical defect. Hindi nagkulang sa pag-maintain ang may-ari ng bus. Yung bus company na Valyacar Transit Incorporated na may-ari ng Bachelor, may-ari ng Mindanao Rural Transit, may-ari ng Rural Transit at Mindanao Transit, may-ari din ng Series. Marami silang yung Fortune Express dati, binili nila yung sa Iligan, papuntang Pagadian at papuntang Cagayan de Oro. Yung binili rin nila. So sila na rin na may-ari. Ang mga bachelor sa kanila yan. So ganun po kayaman ang may-ari ang Series, ang may-ari ng bus na yan. So ngayon, dito klarong-klaro na lose control. Hindi na nakakonekta ang manibela kasi dumirekta Papaliko pa sana siya pakanan ng bus, dumirekta. At kung dumirekta ka, bubungguin mo ngayon ang harang. Pag binunggo mong harang, kung matibay sanang harang, ay hindi na siya nahulog sa bangin. Ang lalim ng bangin po ay 30 meters. So ngayon, ito, nang kinumpute ko, titingnan, ibalik natin ang competition nitong kung paano ko kinumpute, paano ko ang speed. Ayan Okay. Nakita niyo, steady lang natin. Yung bus na yan, lahat ng bus po ay 13 meters lamang ang haba. So kung 13 meters, ilang 13 meters kaya ang tinahak ng bus na yan? Kwentahin natin kung ilan. Pag-abot sa Okay. Kwentahin natin kung ilan. Okay. Yan ang, sabihin na natin, yan ang, tika muna. Dandahan na natin. Yan ang, sa halimbawa, sabihin natin, yan ang unang 13 meters. Dali. kagay Mabilis ang tangko na. Ayan. Yan ang unang 13 meters. So, dito, sa dulo na i-bit-bitin natin ng 13 another 30 meters. hampi kanti Up. Sumobra na. Balik natin. Yan, pangalawang 13 meters. So, 26 meters na ang takbo. So, ganoon, makikita naman natin kung gaano ang oras ng tinakbo, makita natin sa timeline natin. So, 13. Pangalawang 13. Dali natin sa 26 meters na yan. Bit-bitin natin sa pangatlong 13. Yan ang pangatlong 13. So, 13 plus 13 sa 39 meters na yan. So, sunod na naman ay bit-bitin natin sa doon pang-apat na 13. So, 26 plus 26, 52 meters na yan. Tapos papunta naman doon sa diretso naman dito, pang-anim na 13 at saka pang-7. 8, sabihin natin 8 13. So 8 times 10 is 80, 8 times 3 is 24. So 100 104, 104 meters ang latlat. Ulitin natin 6 na 13. Sabihin natin 7. 7 times 10 is 7. Sabihin natin 8 na. 8 times 10 is 80. 8 times 3, 24. So, 104. 104 meters ang layo. So, kung 104, ano ang kwan? Pag tiningnan natin dito sa timeline, tingnan natin kung ilang seconds ang kinuha. Ulitin natin. Bukagay Ulitin natin kung ilang seconds.
Ayan. Igbukagay hampi Wow. kantike. Pag-abot sa likoon nga bahin, nakabunggo ini sa concrete So, barrier sa gilid sa nasukat kalsada. ko na yan, 6 seconds. Mula doon, hanggat doon sa pagbugo, 6 seconds. So, ibig sabihin, sa 6 seconds, ay kinahak niya ang 104 meters. So, kung sa 104 meters tinahak niya sa loob ng 6 seconds, ano ang speed niya? O, kwentahin natin ngayon. Gagamitan natin ng mathematics. So, itong speed niya. So, 104 meters divided by 6 seconds. So, ilan ang tinakbo kada segundo? Dapat, ibig sabihin, kada segundo, 17 meters ang bilis ng bus. Kung i-convert natin kada minuto, ilang metro ang makakain niya? So, 8 times 60 natin. Multiply sa 60. So, lumalabas dito, sa isang minuto, ang natatahak niya ay 1,040 meters, which is 1 kilometer. So, i-multiply natin sa 60 kasi sa isang oras, mayroong 60 seconds. Multiply natin sa 60, ang lumabas, 62.4 kilometers per hour ang takbo. Mabagal. Yung 64 ay kung may kabilya o may bakal na nakapundasyon na angkla yung binunggo na rear guard ay hindi makayang tumbahin ng bus kung 64 lamang ang takbo. Nakita naman niyo medyo paakyat ang takbo ang kalsada. So hindi siya makapagpabilis at saka walang driver po na nagmamaneho na sobra 100 sa papaliko kahit hindi pa yung bulubundukin. Ako, driver ako, pinakamataas ko na nakuha, 70 sa isang sa kurbada. Ganun po ang katotohanan ng buhay dyan. So ngayon, dahil naipakita ko na sa inyo yan, ulitin natin para makita ninyo. Yan. Yan naman ang pagbunggo sa akin. Tingnan yung itim na bumunggo sa akin. Ang bilis pagpasok. Tapos nagpreno na lang siya. Ganon kabilis ang 100 na speed. Tapos, ulitin ko lang, tumigil ang bus na yan sa bayan ng Fournier. So malapit lang kayo sa pinangyarihan ng aksidente. At bakit siya tumigil? Makikita nyo dyan. Sabi ng pasahero, tumigil. Kinonfirma niya. Hindi pa man sila nakakalayo ng tumigil ang bus. Tapos nung nakasakay na kami, Nakasakay na sila. medyo sa baba nun, huminto yung series. Tapos parang may ginawa sila sa ilalim, sa front part ng bus. Paghinto ng bus, lumapit sa bus driver ang isang rider at tila may inabot na gamit. Sa kabungaba ang bus driver, talagang kumpirmado, yung bus mismo may depekto. At bakit nagka-depekto yan? Hindi minomonitor ng LTO. Nang ginagawa ngayon ng LTO ay magpapalabas ng administrative order na maniningil sila ng multa na 40,000 kung hindi mo mairehistro ang binili mo na sasakyan mula sa iba. Second-hand na sasakyan, pag bumili ka, kung motor lang na 15,000 ang bilhin mo, ay mura naman, Rosie. Halimbawa, second-hand o third-hand. Pag binili mo, 15,000, 20,000 ang bili mo. Tapos, penalty ka kasi hindi mo na-rehistro kagad. So, ang nangyari, magbabayad ka 40,000 sa motor na tag 16,000 o 20,000. Ganon po katarantado ang LTO na sugo naman ni Rapi Tulfo na palpak na senador. Hindi niya alam kung ano paggawa ng batas. Dapat sa paggawa ng batas, sinaalang-alang ang tinatawag na karanasan ng mga tao at hindi ka makakasakit sa mga tao. So, ibig sabihin, maaring lawful ang end mo, ang pakay mo, dapat lawful din ang means mo. Pero kung lawful ang means mo, tapos ang pakay mo ano ba? Paano magiging lawful ang means mo kung exorbitant ang 40,000 na penalty na hiningi ng LTO ayon sa utos ni Rapi Tulfo? So yan, dito na i-connect natin sa disgrasya sa Pilipinas. Ang dumagdag pa rito yung corruption ng DPWH, schooling money bunuan.
nag-assure ka pa na nasunod ang standards. Pero klarong-klaro, kapag kinasako rito ngayon ang totoong kwento ng gaano katibay ang barrier o harang, makikita nyo na wala talagang kabilya. Bago nakalarga ulit ang bus. Okay? So, i-remove natin yan. Idadagdag natin ngayon dito yung kabilya. Ito yung kabilya. Ito po yung portion ng guardrail na binunggo ng bus na nahulog din sa bangin. Ayan, tingnan ninyo. So, iyan. Gaano kita nyo walang natanggal, wala man lang connection ng bakal dito sa na hindi natanggal na pader kaysa sa pader na natanggal. Actually, yung pader dito hindi nyo na nakita. Bakit? Nahulog na yun dun sa bangin. Yan ang nangyari, binitbit ng bus dun sa bangin. Kita mo, ganun katarantado talaga yung DPWs natin at wala akong ibang sisihin dito kundi si Congressman Antonio B. Ligarda, kapatid ni Congressman Ligarda ay kapatid ni Loren Ligarda. Nangako pa siya na imbestigahan pero hindi nangyari ang investigasyon. Bakit? Siya kasi kumita sa SOP sa lahat ng kalsada ay sakop ng congressman yan. Siya ang kumakausap sa lahat ng bidders. Lahat ng mga kontraktor na gumagawa. Kita mo ang kontraktor gumawa, wala man ang bakal. So ipakita natin ngayon yung resolution na sinasabi na gustong isampa ng kapatid ni Loren Ligarda na congressman. O si Loren Ligarda, tahimik siya sa issue ng political dynasty. Yung pala kapatid niya, congressman. Sa Antique. So ito ngayon. House Reso. Yan House Reso, resolution ni Congressman Antonio Ligarda Jr. O yan. O yan na isang view pa ng traffic barrier harang na binitbit ng bus pa ilalim. Ayan, walang bakal. Kaya yan ang imbestigahan mo, hindi ba klarong-klaro yan, Congressman Antonio Ligarda Jr.? Anong ginagawa mo? O, yan. Basahin natin ang balita to ay inilabas noong December 16, 2023. So ngayon, sinulat ito ni Mr. R.J. Zoriaga Castor na ang sinasabi rito ay nagsampa raw ng resolution si Antonio Ligarda para imbestigahan kung ano ang dahilan kung bakit namatay, nahulog sa bangin yung bus na yun. Una pong dahilan, na-determine ako na po sa aking investigasyon na bilang expert din ako sa math, expert din ako sa video, expert din ako mag-compute ng speed. Lumalabas sa aking speed na na-determine na maximum of 60 kilometers per hour lamang ang bilis. Kumbaga, pinakamabilis na takbo na ng tricycle yun. Okay? At sa hina ng speed na yan at bumunggo pa siya sa traffic barrier at natangay pa ang traffic barrier papunta dun sa bangin, ano ang ibig sabihin? Ang ibig sabihin, mahina po yung pader na nilagay nila, nahulog. Yun pala, doon makita na natin, ang pader na nilagay nilang harang ay wala pong mga bakal na nakalagay. So, iyan po ang nakikita natin doon. So, okay? So, Antique Representative Antonio B. Ligarda Jr. said that an investigation is necessary to determine whether legislative measures are needed to prevent similar accidents in the future. Paramount of which is to ensure that safety and security of the riding public and prevent loss of lives and limbs. Read part of the resolution received by the lower house on December 12. December 12 pa, hindi mo pinalo up, hindi ka malang hindi ka malang nag-house investigation? Nako. So anyway, nakalagay dito na bago nangyari yung insidenteng yan, marami ng insidente na nangyari pala doon. Yung truck noong 1959 ay nahulog din dyan. 3 namatay.
Tapos, nung bus sa May 25, 1996, may 23 na namatay at 15 na nasugatan. Pagkatapos, sa 1980s, may namatay din dyan na disgrasya. Tapos sa close ban noong 2016, may nahulog din. May namatay. Tapos dito may truck naman na may soft drinks, ay nahulog din. Isang helper namatay, tsaka isang driver. Pero siyempre, basag lahat ng soft drinks noon. Tapos delivery van, 2017, ay nahulog din. Pero maswerte at walang namatay. Tapos may isang close ban na may daladalang feeds. Nahulog din. Pero maswerte, walang namatay. Noong 2018 nangyari yan. Nung 10-wheeler truck na may bitbit na makasimento, ubos ang simento, nahulog din ang helper, patay. Tapos sa close van loaded with construction materials, 2019, walang namatay, pero yung sasakyan na ay nahulog sa bangin, pero nag-ano ito, fall up into the river but overturned in the middle of the highway. So, ibig sabihin ay sa middle, bago siya nahulog, nagbaliktad siya yung gulong sa itaas. Tapos close van loaded with feeds. 2019, walang namatay, pero yung vehicle ay hindi nga nahulog, pero tumambling-tambling na parang si Carlos Yulo sa hangin bago siya nabagsak sa kalsada. Ito naman ang series bus ng April 5, iba pang series bus to, 3 namatay, tsaka 6 ang nasugatan. Noong 2020, may isang kotse, wala kang namatay, pero kasi magaan naman ang kotse, nakabangga sa traffic barrier. So hindi siya nahulog sa bangin. So ito, sinasabi naman ito na detalye ni Governor Rodora Cadiao na yung mga insidente na yan ay tinawagan niya si Manuel Bunuan, Secretary ng DPWH. Na nangako naman si DPWH Secretary na ayusin kasi ang rekomendasyon ng probinsya ni ginila ng gobernador ay isara na yung kalsada na paliko-liko na may mga bangin at gagawa ng bagong kalsada na dadaan sa may bundok. Hindi bali na umakyat at pababa at least bundok walang bangin sa gilid. Pero hanggang ngayon na nag-uusap tayo ay wala pa rin nangyari. So ganun po kagaling ang ating DPWH. So lumabas ito ay ang nangyari nito ay puro korupsyon. Sino kumita rito? At bakit walang bakal ang traffic barrier? Siyempre, walang ibang kumita dyan. Si Congressman Antonio B. Ligarda Jr. na kapatid ni Loren Ligarda. So, ganun po kasimple ang korupsyon sa Pilipinas. Yung mga namatay na yon ay humihingi ng katarungan. Nangyari yan noong December 5, 2023. Malapit na 1 taon at talagang tinakil ko lang ito dahil nakita ko ito na isang halimbawa ng korupsyon na hanggang ngayon sa mga kalsada natin na hindi pa rin nagagawa. So ngayon, just to demonstrate to you kung gaano ka-corrupt ito si Bunuan at saka mga district engineer dyan, mayroon akong ipapakita sa inyo na yung tulay dun din sa kwando na mga, tingnan mo ang kalsada, biak-biak na po, na nilubog. Ibig sabihin, pag nilubog mo, bumagsak ang lupa na pinatungan, ibig sabihin, wala pong supisyente na sa base na bilang pundasyon ng kalsada. O, ito, tingnan nyo. O, tingnan nyo, ito Ito'y pangyayari lang ngayon. Travel advisory sila. September 18, 2024, temporary partial closure of along Iloilo Antique Road. Na yan at ang isang portion ng closed ay yung Barangay Igbukagay kung saan nangyari yung trahedya ng series liner. So, ito ngayon, tingnan nyo mga simento ngayon. O, tingnan nyo bakit nakaganon-ganon. Ibig sabihin mo ay nagtipid ang kontraktor. Hindi man lang nilagyan na maraming graba na medyo malalaking graba sa ilalim ng lupa bago pinatungan ng simento. Kasi dapat ang pundasyon yan, kahit anong compact mo sa pison, kailangan matibay na sa pison at hindi na gumagalaw ang lupa bago mo simentuhan. Kaya ang problema nyo, simentuhan nyo, ito kaya, sabog-sabog. Ganun po kasimple sa ating bayan. Nangyari yan hindi lang po sa ating bayan,
sa Antique, sa ibang parte pa ng Pilipinas, lalo pa dito sa Metro Manila. Sa Metro Manila po, uso yung gigibain ng jackhammer ang mga kalsada kasi palitan para kumita naman si congressman. Kaya nga kung ako pala rin na mananalo ako sa kaso laban sa akin ni Erwin Garcia, ay makatakbo ako sa pagkasenador, at kung mananalo ako, ang unahin kong batas maliban sa agenda ko na katarungan ay yung tungkol sa mga highways dahil engineer ako. Ang gagawin ko, magsasabatas na ako na bawal na magsasagawa ng highway, ng simento ng highway kung walang reinforcing structural na bakal na nakagisa gitna ng mga simento. Para hindi na long term, kahit 50 years, hindi masisira. Sinasadya nyo na walang bakal, tingnan mo, nagkabasag-basag, walang bakal na dugtong-dugtong. Ibig sabihin kung walang bakal, pag-iba, project na naman si congressman. Dito, kikita na naman si Antonio Legarda Jr. Kasi September 2024 lang ito. Ngayon, nakakabastos talaga kayo. Sobra-sobra talaga kayo. Sa tingin ko naman, ganon din ang kikita. Naglalaway si Ben Tolpo, si Erwin Tolpo, saka si Rapi Tolpo sa mga proyekto na ganito. Kikita na naman sila. Kaya sila, ang argumento nila, ganito. Tingnan nyo kung tama bang argumento ni Ben Tolpo. Napakinggan ko siya napakinggan ko siya sa interview ni Anthony Taberna sa kanya. Ang tanong, ano bang masasabi mo tungkol sa issue na 3 ng Tolpo sa Senado? Ang sagot niya ganito, ang dynasty daw, political dynasty, yung may teritoryo. Halimbawa, sa Mandaluyong, ang tatay ni Benhar Abalos, mayor. Ang anak niya halimbawa ay vice mayor. O di kaya asawa ni Benhar, vice mayor. Tapos ang apo niya, konsehal. Yun ang tinutukoy niya, basta teritoryo por teritoryo at maraming nagkukumpul-kumpul dyan ng mga politiko na magpapamilya, iyon daw yun ang political dynasty. At sa kanila naman, sa national office, hindi daw yung political dynasty. Kahit 3 pa sila ng kapatid niya, mananalo, hindi daw yung political dynasty. Tapos tinanong naman yan, ni Anthony Taberna, ito si Dan Marcoleta, kasi kapariho ni Anthony Taberna na Iglesia ni Cristo, si Dan Marcoleta, pinakauna niyang in-interview sa kanyang tapatan na programa, sa kanyang vlog. So ano naman ang sagot ni Marcoleta? Hindi ko naman kakampi si Marcoleta, pero sinabi niya, ay, sobra-sobra na yan. Kakapal na mukha naman yan. Huwag na natin pag-usapan ng dynasty. Kapalan ng mukha na yan. Tinawag ni Dan Marcoleta na sobra-sobra, aswang, swapang, at kapal na mukha yung mga Tulpo. So ngayon, ganon din po yan sa ating mga nangyayari sa ating Pilipinas. Kaya hanggang dyan na muna ako at nanawagan ako sa mga audience ko na ipagdasal po natin yung mga 19 na namatay dyan sa series tragedy na mga pasahero at namatay din dyan yung driver ng series na number 6289. Namatay din dyan yung konduktor. Namatay din dyan yung inspektor. Yung inspektor na namatay, niyakap niya yung isang pasahero na teacher. At dahil sa niyakap niya, nung nagtumbling-tumbling ang bus, nahulog, binitbit niya, pati yung traffic na guardrail, ay buhay ang teacher, pero tumilapon sila sa labas ng bus. Doon siya natagpuan sa mga puno. Pati pero yung niyayakap din siya kayakap siya ng konduktor nung malayan siya na nagkamalay siya. So ang konduktor na yumakap sa kanya ay patay. So ganun po. So ngayon ipagdasal natin po sila na sana makabigyan sila ng katarungan. So nakita ko rito, sa ngayon at this stage sa aking investigasyon ay may kasalanan ang series sa kanilang trabaho na hindi nila sinisiguro na ang mga steering wheel ay walang sira. Dito, halata na nagtumigil ang
series bus line na doon sa bayan ng Pornier bago pumunta doon sa lugar ng pinangyarihan, ay tumigil at tiningnan ng driver, nakitang-kita natin sa CCTV na bumaba ang driver at tiningnan mga gulong niya sa ilalim. Sabi sabihin, doon pa lang halata na ng driver may depekto yung kanyang steering system. So ngayon, tinuloy pa rin niya. Kaya lang, ang pagkakamali diyan, tinuloy niya. Pero hindi na bali yung pagkakamali niya. Kumbaga, yung pinag-usapan namin ni Attorney Danilo Pilayo yan, kung ano ang sisihin sa mga discussion na ganon, yung tinatawag namin na proximate cause. So ano ba talaga proximate cause ng trahedya? Ang proximate cause po, yan po yung isang insidente o bagay na kung wala yan ay walang disgrasya na mangyari. Na kung andyan yan, kahit na meron pang ibang hadlang ay mangyayari at mangyayari. Okay? So ngayon, kung tinitingnan natin sa CCTV kanina, umakyat ng konti, bahagya lang naman ang akyatan eh. Ang bus, sabihin, sino bang bus magtatakbo na akyatan na kwan? Na ang terrain, akyat, 100. Wala! Sinukat ko sa aking expertise, sinukat ko ang takbo base sa CCTV, 60 kilometers per hour lamang ang pinakamabilis na takbo ng bus bago siya bumunggo. So nung umakyat siya ng konti, bagya ang grade niya, elevation, ay hindi naman matarik, mabakano lang. So ngayon, pag akyat niya, imbis na kakanan siya sa kabila ng bundok, ay dumirekta. Sigurado naman ako na yung driver ay kinanan niya kasi araw-araw niya na ginagawa yan. Lahat ng tao kapag gumagawa ng isang bagay na araw-araw yung ginawa ay hindi nagkakamali. Subukan nyo mag-experiment kayo. Maglakad kayo. Magtanong ako sa iyo. Tingnan nyo ang tao. Palakarin nyo. Tanungin nyo, anong unang hakbang ginawa mo? Nilagay mo. Kanan ba? Kaliwa. So kung ano ang kasanayan ng tao, yan ang nasusunod. So kung mahilig ka, kung ikaw ay kaliwete, malamang sa kaliwa ang unang hakbang mo lagi. Kung ikaw ay unconscious, wala kang malay na naglalakad, pag unang hakbang mo, laging kanan yan kung ikaw ay hindi kaliwete. So, ganun din ang bus driver. Kahit sinong driver dito nakikinig sa akin, tanongin nyo. Kapag paliko, normal lang sa driver, pinipihit yung manibela, papaliko pa kanan, kung kakanan papunta. Pero bakit dito? Nakita natin dumirekta. Ibig sabihin, nag-overshoot, hindi sumunod ang manibela, sa manibela, ang gulong. Ibig sabihin, ang gulong wala ng koneksyon sa manibela. Kaya, dumiretso, tuloy-tuloy, bumunggo sa guardrail. Ang guardrail na binunggo ay isang segment, ilang segments na guardrail ang ginawa. Lahat dapat ng segments ng mga guardrail, dapat may connector sa bawat isa na mga bakal na malalaki. Ngayon, nang binunggo ng bus, ng series, tumalon ang bus kasama ang rail guard, ang guardrail. So, kasama siya sa baba. Nakita-kita natin doon, ando nakasabit ang guardrail sa gitna ng bundok. Sa bangin, ang pinakadulo sa pinakababa ng bangin ay ang bus. Sa gitna ng lupa, may nasabitan doon ang guardrail, doon nahulog. So, ang ibig sabihin lang dito, kung walang bakal na malaki na nagkonekta sa segment ng guardrail na yon na nahulog, sa ibang segment na kasama niya, ay talagang ihulog niya. Tapos pinakita ko sa inyong litrato ng kung saan ang galing guardrail, walang pundasyon. Dapat may mga bakal doon na dapat pinanggalingan. Walang pundasyon. So, ibig sabihin, it was built to serve as a cemetery. Yung guardrail na yon. So, nag-antay lang yung waiting to happen. So, ngayon, kung may depekto, hindi sana napunta doon sa guardrail. Ngayon, kung may guardrail naman doon at maayos, ang tawag ko lang doon, intervening efficient intervention na hindi matutuloy ang disgrasya. Pero magka-disgrasya pa rin kasi bakit? Mayuyupi pa rin yung harap ng series ng bus. At kung mayuyupi, may mamamatay pa rin na driver kung sino sa unahan. In other words, the burden
or the weight of all responsibilities rests now in the shoulders of the owners of Ceres Bus. Ganun lamang po. So kung paano yan, may ka-share din sa burden, sa corruption, sa mga kontrata, mga kontraktor na pinaghati-hatian ninyo ang SOP, binawasan nyo ng mahigit 60% ang budget, kaya ang inyong nilagay na guardrail ay wala ng kabilya. Ganun po. So dapat sana magiging wake-up call ito sa lahat-lahat. So determine ako na, very sure na ako na ang takbo na pinakamabilis ng bus bago bubunggo sa harang na simento ay 60 kilometers per hour lamang. So yung 60, pinakamabilis na takbo na yan ng tricycle. So ganun ay hindi dapat hindi niya dapat mabagsak yung tinatawag na guardrail. Okay? So ganyan na lang tayo muna. At pag-usapan natin yung kasunod na episode dito, yung corruption naman ni Manny Bunuan sa DPWH, sa Secretary ng DPWH, at yung awayan naman ng gobernador sa ngayon na si Cadiao, Governor Cadiao, Rodura Cadiao versus Congressman Antonio B. Ligarda Jr. na kapatid ni Loren Ligarda. Ito si Loren Ligarda, tahimik-tahimik lang, gumagawa pala ng dynasty sa Antique. Nakuweting. O sige, John Cabigas, Marilo Fabian, tapos John Cabinbin, pati mga tulay sa Antique sa isang baha lang. Nadala-dala na. Grabe talaga kahit sa probinsya Cabinbin, John Cabinbin, Kabunyog, kahit sa probinsya, ganun na. Nelly de Carmel, walang quality ang trabaho, binulsa ang mga pondo. Kaya pala, alam ko ng dahilan kung bakit hindi tinuloy ni Congressman, kunwari lang yung resolution na mag-imbestiga. Hindi niya tuloy kasi pag mag-imbestigan siya, madiscover na siya pala ang may kasalanan. Kasi binulsa niya ibang pera. Standard ko na yan ha. Well known na, judicial notice na yan ng mga congressman. May SOP na kinikita dyan. Si Boboy Yesores, engineer, di sila papayag niyan kasi paano naman ang bulsa nila, uhaw ang mga kawatan. Gano'n nga talaga. Jack, Senator Katoto Kasing, tapos si George Tres Maria, good morning. Tapos si Michelle Rancel, we support attorney Oscar Montano, sobra-sobra ng SOP, mukhang 50-50 na, dati dinig ko 10-10-90, sobra na swapang ngayon lang. Oscar Montano, takot sila makakapasok ka kasi madaming baho na mahuhukay. Polo Carpio, support attorney engineer Toto Kasing for senator to further follow up on Percy Lapid's case and advocate for the jury system in our judiciary. Be a YouTube subscriber. O mag-subscribe kayo sa akin. Si Presperes, ang bagal lang pala ng bus. Oo, sobrang bagal lang ng bus. Presperes, kumbaga walang matibay na pundasyon. Rene Raganas, Polpol, ang ating gobyerno, puro kurap. Ang kurap yan, yung kapatid mismo ni Senator Loren Ligarda. Steve Yu, kaya walang karapatan si Loren Ligarda magsisigaw na hindi sa kurap. Steve Yu, dapat politiko palang minor ng mga paliko pa lang minor ng mga sasakyan. Minor nga mabagal nga lang Tapos Presperes, mayap-aog to sa mga kabalen ko. Stevio, Dr. Toto, Bunyog Kausing, dapat kasuhan yung may-ari ng mga bus. Dapat lang kasuhan ito. Kasi dapat lagi naka-check up ang mekaniko, mga sistema, mga brake, mga steering wheel systems na dapat konektado lagi sa manibela, yung mga clutch systems na dapat, kasi ang alam ko, yung kinukuha ng series na mga bus, ng mga pagina ay manual. So, nabasa ko na po sa kanilang mga bus details, specifications nila, nabasa ko sa kanilang binuksan ko, puro manual ang ino-order nila. Hindi sila nag-order ng automatic na mga makina para gagawin nilang bus. So, tapos, si Jerry Calonstedt, Happy Sunday. Hili Bagyo, Blessed Sunday po. So, si
Si James Cabiga, sino pa, Marilo Fabian, o sige, magandang hapon po sa inyong lahat at hanggang dito lang muna tayo. At magandang hapon, Congressman Antonio B. Ligarda Jr., kapatid ni Senator Loren Ligarda.